Ang bigat ng katahimikan sa loob ng kanyang silid ay halos pisikal. Naririnig ni Amara ang bawat pintig ng kanyang puso, isang mabilis na tambol na sumasabay sa panginginig ng kanyang mga kamay. Sa ibabaw ng kama, nakabukas ang isang simpleng karton na kahon. Wala itong magarbong palamuti, walang laso, ngunit ang laman nito ang nagpapabigat sa hangin. Isang pares ng salamin. Ito ang regalo. Ang regalong binili niya para sa sarili. Sa unang tingin, mukha itong ordinaryo, isang itim na frame, makapal ng bahagya, modernong disenyo. Ngunit alam ni Amara ang lihim na itinatago nito. Sa gilid ng frame, halos hindi mapansin, ay isang maliit na butas na kasing ng dulo ng karayom. Ang lente ng isang kamera, 5 taon. 5 taon na siyang nabubuhay sa isang kastilyong gawa sa mga tanong na walang sagot. 5 taon mula nang huli niyang makita ang kanyang ama, si Mateo, isang respetadong mamamahayag na tila nilamon na lang ng lupa. Sabi ng mga pulis, isa itong kaso ng pagkawala, ngunit sa puso ni Amara, alam niyang hindi iyon totoo. Hindi basta-basta nawawala ang isang taong katulad ng kanyang ama. Kinuha niya ang salamin. Malamig ang plastik sa kanyang nanginginig na mga daliri. Ito na ba ang kasagutan? O ito ang simula ng isang bangungot na sisira sa perpektong buhay na maingat niyang binuo? Ang buhay na iyon ay nasa labas lamang ng pinto ng silid na ito. Isang malaking mansyon sa pinaka-eksklusibong subdibisyon ng San Isidro. Isang mapagmahal na asawa, si Marco Velasco, gwapo, matalino, at anak ng makapangyarihang si Governor Ricardo Velasco. Sa papel, nasa kanya na ang lahat. Isang modernong prinsesa, ngunit sa tuwing gabi, kapag ang lahat ay tahimik na, ang mga multo ng nakaraan ay bumabalik. At ang mga multo ay bumubulong ng isang pangalan, Velasco. Isang katok sa pinto ang nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Mabilis niyang isinara ang kahon at itinago ito sa ilalim ng kama, kasabay ng pagtibok ng kanyang puso. Mahal? Boses ni Marco mula sa labas. Nandito na sila. Huminga ng malalim si Amara. Pinilit na pakalmahin ang sarili. Inayos niya ang kanyang damit at binuksan ang pinto. Sinalubong ng isang ngiti na sanay na siyang isuot na parang maskara. Susunod na ako, sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado, kabaligtaran ng kaguluhan sa kanyang loob. Pagbaba niya sa engrandeng hagdanan, naroon na sila sa sala. Ang kanyang nakababatang kapatid, si Katrina, ay nakatayo na parang isang modelo mula sa magasin. Ang kanyang kagandahan ay laging tila isang hamon. Sa tabi niya, hawak ang kanyang kamay, ay ang 5 taong gulang na si Lia, ang kanyang pamangkin. Ate! Bati ni Katrina. Ang ngiti ay hindi umaabot sa kanyang mga mata. Pasensya na sa abala. Ang hirap talagang humanap ng bagong apartment. Kalokohan, sabi ni Marco. Inaakbayan si Amara. Pamilya tayo. Dito muna kayo hanggat gusto ninyo. Ngumiti si Amara at lumuhod para magpantay sila ni Lia. Hello, beautiful. Namiss ka ni Tita Amara. Ang munting bata ay ngumiti at yumakap sa kanya. Sa yakap na iyon, isang pamilyar na pakiramdam ang bumalot kay Amara, isang kakaibang koneksyon, isang pagmamahal na mas malalim kaysa sa pagiging isang tiyahin lamang. Ito ang laging epekto sa kanya ni Lia. Mukhang mas gusto ka pa niya kaysa sa akin, biro ni Katrina. May bahid ng pait sa kanyang boses. Ang hapunan ay isang pagtatanghal ng pagiging perpekto. Ang mesa ay puno ng masasarap na pagkain. Ang mga kwentuhan ay masaya. Si Marco ay ang perpektong host, ang perpektong asawa. Laging tinitiyak na puno ang baso ni Amara. Laging hinahawakan ang kanyang kamay sa ibabaw ng mesa. Ngunit hindi nakaligtas sa mga mata ni Amara ang maliliit na bagay. Isang sulyap mula kay Marco papunta kay Katrina.
na tumagal ng 1 segundo na mas mahaba kaysa sa nararapat. Isang maliit na ngiti na pinagsaluhan nilang dalawa nang akala nila ay hindi siya nakatingin. Mga bagay na dati niyang binabalewala. Mga bagay na sinasabi niya sa sarili na imahinasyon lang niya. Ngunit ngayon, dahil sa salamin na nakatago sa ilalim ng kanyang kama, ang bawat maliit na kilos ay tila isang malaking ebidensya. Pinipilit niyang isantabi ang mga ito. Ayaw niyang maniwala. Ang paniwalaan ng kanyang hinala ay mangangahulugan ng pagguho ng lahat. Matapos ang hapunan, habang naglalaro si Amara at si Lia sa sahig ng sala, lumapit si Marco at Katrina sa may bintana, nag-uusap ng pabulong. Nagkunwari si Amara na hindi sila napapansin. Ang kanyang atensyon ay nakatuon sa pagtawa ng bata. Ngunit ang kanyang pandinig ay nakaalerto. Nang matapos silang mag-usap at pabalik na sa sala, nagpaalam si Amara na iaakyat na niya si Lia sa guest room para matulog. Ako na, ate. Baka napapagod ka na. Alok ni Katrina. Hindi, okay lang. Gusto kong makasama ang prinsesa ko. Sagot ni Amara, buhat-buhat ang natutulog ng bata. Sa pag-akyat niya ng hagdan, naramdaman niya ang mga mata nilang nakasunod sa kanya. Pagkatapos niyang ihiga si Lia sa kama, hinalikan niya ito sa noo. Ang amoy ng bata ay nagdulot ng kakaibang kapayapaan at sakit sa kanyang puso. Ang sakit ng isang bagay na hindi niya maipaliwanag. Pabalik sa kanyang silid, dumaan siya sa hallway na medyo madilim. Ang pinto sa silid-aklatan ay bahagyang nakabukas. May liwanag mula sa loob. Dapat ay didiretso na siya, ngunit isang bagay ang nagpatigil sa kanya. Dahan-dahan, sumilip siya sa maliit na siwang. Naroon sila. Si Marco at si Katrina. Nakatalikod si Marco, ngunit kitang-kita niya ang mukha ng kapatid niya. Nag-uusap sila. Ang mga boses ay pabulong at seryoso. Hindi niya marinig ang eksaktong mga salita, pero ang tono isang halong pag-aalala at aklambing. Isang uri ng intimasiya na hindi dapat naroroon. Pinigilan ni Amara ang kanyang paghinga. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay umalingaw-ngaw sa kanyang mga tainga. Pagkatapos, nakita niya ito. Dahan-dahang itinaas ni Marco ang kanyang kamay. Hindi para sa isang yakap, hindi para sa isang tapik sa balikat. Dahan-dahan niyang inalis ang ilang hibla ng buhok na tumatakip sa mukha ni Katrina at hinaplos ito. Isang haplos na puno ng kahulugan, isang haplos na matagal, isang haplos na hindi para sa isang bayaw. Nanatili ang kamay ni Marco doon ng ilang sandali. Ang kanyang mga daliri ay marahang gumagalaw sa buhok ng kapatid ni Amara. At si Katrina, hindi siya umalis. Hindi siya umiwas. Sa halip, bahagya siyang sumandal sa haplos na iyon. Ang kanyang mga mata ay nakapikit na parang ninanamnam ang sandali. Isang matalim na sakit ang tumusok sa puso ni Amara. Malamig at mabilis. Napahawak siya sa kanyang bibig para pigilan ang anumang tunog na maaaring lumabas. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang mga baga. Iyon na iyon. Ang patunay na hindi niya gustong makita, ngunit alam ng kanyang kaluluwa na totoo. Dahan-dahan at walang ingay, umatras si Amara pabalik sa dilim ng pasilyo. Bawat hakbang paatras ay parang 1 milya ang layo. Nang maramdaman niyang sapat na ang kanyang layo, mabilis siyang tumalikod at halos takbuhin ang daan pabalik sa kanilang silid. Isinara niya ang pinto sa likod niya. Ang tunog ng pag-click ng seradura ay parang isang putok ng baril sa katahimikan. Sumandal siya sa pinto. Nanginginig ang buong katawan. Ang perpektong imahe ng kanyang buhay ay nagsisimulang magkaroon ng mga bitak. At sa mga bitak na iyon, nakikita niya ang isang katotohanang napakapangit. Napatingin siya sa ilalim ng kama kung saan niya itinago ang kahon. Ang hinala na pilit niyang ibinabaon sa loob ng maraming taon ay biglang sumabog sa kanyang dibdib, isang tahimik na pagsabog na nag-iwan ng lason sa kanyang buong sistema. Hindi na ito isang tanong ng baka. Ngayon, lumuhod siya at kinuha ang kahon.
Ang kanyang mga kamay ay hindi na gaanong nanginginig. Ang panginginig ay napalitan ng isang malamig at matigas na determinasyon. Binuksan niya ito at muling kinuha ang salamin. Ngayon, hindi na ito mukhang isang simpleng accessory. Mukha na itong sandata. Isinuot niya ito. Sakto lang sa kanyang mukha. Tumingin siya sa salamin. Isang babae ang nakatingin pabalik, isang babaeng may mga matang puno ng sakit, ngunit sa ilalim nito, may bagong apoy na nagsisimulang mag-apoy. Hinawakan niya ang maliit na butones sa gilid ng frame, ang butones na magsisimula sa pag-record. Huminga siya ng malalim, isang hiningang nanggaling sa kaibuturan ng kanyang nasirang tiwala. Sa katahimikan ng kanyang silid, sa gitna ng kanyang gumuguhong mundo, isang pabulong na panalangin ang kumawala sa kanyang mga labi. Sana, bulong niya sa kawalan, ang kanyang boses ay basag. Sana, mali lang ang hinala ko. Kinaumagahan, sumikat ang araw na parang walang nangyari. Ang mga sinag nito ay tumagos sa mamahaling kurtina, gumuguhit ng ginto sa sahig ng silid. Ngunit para kay Amara, ang liwanag ay hindi na nakakasilaw. Tila ba may isang belo na humarang sa kanyang mga mata. Isang belo na nagbibigay kulay abo sa lahat ng bagay. Bumangon siya mula sa kama na may bigat sa kanyang dibdib. Si Marco ay mahimbing pa ring natutulog sa tabi niya. Ang kanyang paghinga ay malalim at kalmado. Ang parehong lalaki na kagabi ay marahang humaplos sa buhok ng kanyang kapatid. Isang imahe na paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Pinilit ni Amara na kumilos ng normal. Naligo, nagbihis, at isinuot ang salamin. Ito ang kanyang bagong balat, ang kanyang bagong sandata. Kung may magtanong, sasabihin niyang para ito sa kanyang pananakit ng ulo, isang bagong reseta, isang maliit na kasinungalingan para tuklasin ang isang mas malaki. Pagbaba niya, naroon na sa kusina sina Marco at Katrina, naghahanda ng almusal. Nagtatawanan sila, ang tunog ng kanilang halakhak, na dati musika sa kanyang pandinig, ngayon ay parang ingay ng mga basag na bote. "Good morning, mahal," bati ni Marco. Lumapit para humalik sa kanyang pisngi. Napapikit si Amara. Pinipigilan ang sarili na umiwas. "Morning," sagot niya. Pilit ng gumiti. "Pinaghanda ka namin ng kape," sabi ni Katrina. Inilahad ang isang tasa. Ang kanyang mga mata ay nagniningning. Masyadong nagniningning. Kinuha ni Amara ang kape at umupo sa isla ng kusina. Maingat niyang inilagay ang cellphone sa tabi niya. Ang screen ay nakaharap sa kanya. Nagkunwari siyang may binabasang email. Ang totoo, pinagmamasdan niya ang refleksyon nila sa itim na screen. "Ate, masakit ba talaga ang ulo mo?" tanong ni Katrina. Napansin ang salamin. "Bago ba yan? Parang hindi bagay sa'yo." Naramdaman ni Amara ang pag-init ng kanyang pisngi. "Reseta ng doktor para sa migraine ko." Habang nag-uusap sila tungkol sa mga walang kwentang bagay, ginawa ni Amara ang kanyang unang hakbang. Dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang kamay sa kanyang sentido na parang lalong sumasakit ang ulo niya. "Ay, parang nahihilo ako sa salamin na to," daing niya. "Iiwan ko muna dito." Maingat niyang inalis ang salamin at ipinatong ito sa ibabaw ng counter. Ang lente ay nakatutok mismo sa direksyon kung saan nakatayo sina Marco at Katrina. Pagkatapos, tumalikod siya at naglakad papunta sa ref. "Kukuha lang ako ng tubig." Ang kanyang likod ay nakaharap sa kanila, ngunit ang kanyang buong katawan ay nakaalerto. Narinig niya ang paghina ng kanilang mga boses. "Hanggang kailan tayo magpapanggap, Marco?" Narinig niyang bulong ni Katrina. Ang boses ay puno ng pagod at inis. "Pagod na ako." Napatigil si Amara sa pagbukas ng ref. Ang kanyang kamay ay nanigas sa handle. "Hinaan mo ang boses mo," sagot ni Marco. Mahina ngunit madiin. Isang patak ng malamig na pawis ang gumapang sa likod ni Amara. Iyon na ang unang patunay.
Isang anino na nagsalita. Isinara niya ang ref at humarap sa kanila. Wala silang kaalam-alam na ang kanilang mga salita ay nakakulong na sa loob ng munting aparato. Lumipas ang araw na parang isang mahabang pelikula ng pagkukunwari. Bawat ngiti ni Marco, bawat mabait na salita ni Katrina ay tila isang insulto. Pakiramdam ni Amara ay isa siyang espiya sa sarili niyang pamamahay. Nang hapong iyon, habang dumadaan siya sa tapat ng study room ni Marco, narinig niya itong may kausap sa telepono. Bahagyang nakabukas ang pinto. Ang boses sa kabilang linya ay malakas, puno ng awtoridad. Kilala niya ang boses na iyon kahit saan. Governor Ricardo Velasco. Hindi niya sinasadya, ngunit ang kanyang mga paa ay tumigil. Sumandal siya sa pader, nagtatago sa anino ng pasilyo. Hindi siya pwedeng maghinala, Marco. Masyadong malaki ang nakataya, sabi ng gobernador. Isang sandaling katahimikan. Ginagawa ko ang lahat pa, sagot ni Marco. Ang boses ay mababa. Hindi sapat ang lahat, dagundong ng gobernador sa kabilang linya. May mga naririnig ako. Nagtatanong-tanong pa rin daw siya tungkol sa ama niya. Kontrolin mo ang asawa mo. Ang salitang kontrolin ay tumatak sa isip ni Amara na parang isang mainit na bakal. Hindi lang ito tungkol sa isang relasyon. Ito ay tungkol sa kapangyarihan. Tungkol sa pagkontrol. Napakapit siya sa kanyang dibdib. Ang pagkabalisa ay unti-unting nagiging takot. Dahan-dahan siyang umatras, palayo sa pinto, palayo sa nakakakilabot na katotohanan. Gabi na nang mahanap niya ang sarili sa isang silid na matagal na niyang hindi pinapasok ang dating study ng kanyang ama. Ang amoy ng mga lumang libro at papel ay sumalubong sa kanya. Dito, pakiramdam niya ay ligtas siya. Dito, pakiramdam niya ay kasama niya si Mateo. Hinaplos niya ang mga libro sa estante. Ang kanyang mga daliri ay naghahanap ng kahit anong koneksyon sa nakaraan. Umupo siya sa malaking silyang kahoy sa likod ng mesa, ang silyang laging inuupuan ng kanyang ama. Binuksan niya ang isang drawer, walang partikular na hinahanap. Mga lumang pluma, mga resibo, mga papel, at sa ilalim ng isang lumang notebook, nakita niya ito. Isang maliit na piraso ng karton, isang business card. David Reyes, attorney at law, Reyes Law Firm. Simple lang ito, ngunit ang nakapagpatigil sa paghinga ni Amara ay ang sulat kamay sa ilalim ng pangalan, sulat kamay na kilalang kilala niya, sulat kamay ng kanyang ama. Ang tinta ay medyo kupas na. Ngunit malinaw pa rin ang mensahe, huwag magtiwala sa mga Velasco. Napahawak si Amara sa kanyang bibig. Ang business card ay nahulog mula sa kanyang nanginginig na kamay. Ang mga salita ay tila tumalon mula sa papel at sumampal sa kanya. Isang babala mula sa libingan. Isang mensahe na 5 taon nang naghihintay na matuklasan. Pinulot niya itong muli. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo dahil sa mga luhang namumuo ang kanyang ama. Alam niya ang panganib. At ang panganib ay may apelyidong Velasco, ang apelyido ng kanyang asawa. Ang lahat ng hinala, ang lahat ng pira-pirasong ebidensya, ang haplos, ang bulong, ang utos na kontrolin lahat, ay nag-ugnay-ugnay. Hindi na ito simpleng pagtataksil sa pag-ibig. Mas malalim, mas madilim. Ang pagkawala ng kanyang ama at ang kanyang pag-aasawa kay Marco. Konektado ba ang lahat? Nanginginig, kinuha niya ang kanyang cellphone. Naramdaman niya ang malamig na takot na gumagapang sa kanyang gulugod, ngunit may bago siyang naramdaman, isang determinasyon na mas malakas kaysa sa takot. Hindi na siya nag-iisa sa laban na ito. Ang kanyang ama ay nag-iwan sa kanya ng isang pangalan, isang pag-asa. Tinitigan niya ang business card. Pagkatapos ay ang kanyang telepono. Ang kanyang hinlalaki ay nanginginig habang tinatype niya ang mga numero. Bawat pindot ay isang hakbang palayo sa buhay na kanyang alam. Itinapat niya ang telepono sa kanyang tainga. Isang ring.
2. Sa bawat ring, ang kanyang puso ay kumakabog na parang gustong kumawala sa kanyang dibdib. Pagkatapos, isang boses ang sumagot. Isang boses ng lalaki, kalmado at propesyonal. Hello? Reyes Law Firm. Ang cafe ay maliit at hindi gaanong pansinin. Nakatago sa isang tahimik na kalye sa labas ng sentro ng San Isidro. Ito ang perpektong lugar para sa isang lihim na pag-uusap. Pinili ito ni David Reyes. Isang senyales na naiintindihan niya ang pangangailangan para sa pag-iingat. Nakaupo si Amara sa isang sulok. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa ibabaw ng mesa. Ang bawat pagpasok ng bagong customer ay nagpapakaba sa kanya. Dumating siya ng mas maaga. Ang kanyang puso ay walang tigil sa pagtambol. Nagdahilan siya kay Marco na makikipagkita siya sa isang dating kaibigan. Isang kasinungalingan na dumulas sa kanyang mga labi nang mas madali kaysa sa inaasahan niya. Nakasuot pa rin siya ng salamin. Ang kanyang bagong kalasag. Ilang sandali pa, isang lalaki ang pumasok. Katamtaman ang taas, payat, at may itsurang seryoso ngunit mabait. Ang kanyang mga mata ay matalino. Tila sinusuri ang buong lugar bago ito tuluyang tumingin sa direksyon ni Amara. Si David Reyes. Mrs. Velasco? Tanong niya nang makalapit. Ang kanyang boses ay kalmado at magalang. Amara. Just Amara please? Sagot niya. Tumayo para kamayan siya. Dave? Sabi niya. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Umupo siya sa tapat niya. Salamat sa pagpunta. Alam kong hindi ito madali. Kailangan kong malaman. Sabi ni Amara. Ang kanyang boses ay nanginginig ng bahagya. Kilala mo ang tatay ko. Tumango si Dave. Ang kanyang ngiti ay napalitan ng isang malungkot na ekspresyon. Si Mateo De Leon ay hindi ko lang kliyente. Isa siyang kaibigan. Isa sa mga pinakamatapang na taong nakilala ko. Ang mga salitang iyon ay nagdulot ng init sa puso ni Amara. Sa wakas, isang taong nakakaalala sa kanyang ama kung sino talaga ito, hindi lang bilang isang pangalan sa isang nawawalang ulat. Nagtatrabaho kami sa isang malaking kaso bago siya ang mawala. Pagpapatuloy ni Dave, maingat sa kanyang mga salita. Kinuha niya ang isang manipis na folder mula sa kanyang briefcase at dahan-dahang itinulak ito sa ibabaw ng mesa papunta kay Amara. Hindi ito ang kumpletong file, pero sapat na para maintindihan mo. Nanginginig ang mga kamay ni Amara habang binubuksan niya ang folder. Sa loob, may mga dokumento, mga mapa ng lupa at mga pangalan. Ang pangalan ng pamilyang Velasco ay paulit-ulit na lumitaw. Land grabbing, bulong ni Amara. Binabasa ang mga titulo. Hindi lang basta land grabbing. Paglilinaw ni Dave. Isang malawakang scheme ng corruption na pinamumunuan mismo ni Governor Ricardo Velasco. Pinipilit nilang ibenta ng mga maliliit na magsasaka ang kanilang mga lupa sa napakababang halaga, gamit ang pananakot at dahas. Malapit ng isa publiko ni Tay Mateo ang lahat. May hawak siyang testigo. Isang linggo bago ang nakatakdang expose, doon siya nawala. At ang testigo, bigla na lang tumahimik. Ang bawat salita ni Dave ay parang isang suntok sa sikmura ni Amara. Ang hangin ay tila naubos sa paligid niya. Hindi siya nawala, di ba? Tanong ni Amara. Ang kanyang boses ay isang pabulong na puno ng sakit. Tumingin siya sa mga mata ni Dave. Naghahanap ng isang katotohanan na alam na niya sa kanyang puso. Umiling si Dave. Ang kanyang mukha ay puno ng awa. Sa tingin ko, hindi, Amara. Sa tingin ko, pinatahimik nila siya. Ang katotohanang iyon, kahit inaasahan na, ay tumama kay Amara na parang isang malaking alon. Napasandal siya sa kanyang upuan. Ang mga dokumento ay nagkalat sa harap niya. Ang kanyang ama, pinatay. At ang mga taong responsable, sila ang pamilyang tinatawag niyang sarili niyang pamilya. Mag-iingat ka, Amara.
sabi ni Dave. Ang kanyang boses ay seryoso. Hindi mo alam kung gaano sila kapanganib. Ang kapangyarihan nila ay parang mga galamay ng pugita, abot kahit saan. Ang pag-uwi ni Amara ay isang malabong panaginip. Ang mga pamilyar na kalsada ng San Isidro ay tila naging banyaga. Ang mansyon na dati niyang itinuturing na tahanan ay ngayon ay tila isang hawla. Ang bawat sulok ay may anino. Pagpasok niya, sinalubong siya ng katahimikan. Marahil ay nasa labas si Marco. Si Katrina naman ay naglalaro kasama si Lia sa hardin. Mabuti. Kailangan niya ng oras. Kailangan niyang mag-isip. Ngunit paano ka mag-iisip kung ang iyong buong mundo ay gumuho? Ang pagtataksil ng kanyang asawa ay masakit. Ngunit ang katotohanang maaaring kasangkot ito sa pagkamatay ng kanyang ama. Iyon ay isang kasalanan na hindi mapapatawad. Naisip niya ang salamin. Ang ebidensya. Kailangan niya ng isang bagay na hindi nila maitatanggi. Isang bagay na hindi nila kayang baluktutin. Isang bagay na sisira sa kanilang mga maskara. Gabi na. Naghahapunan sila. Ang parehong eksena. Ang parehong pagkukunwari. Ngunit ngayon, si Amara ay hindi na isang inosenteng manonood. Siya ay isang mangangaso. Pinagmamasdan niya ang bawat kilos, pinakikinggan ang bawat salita. Pagkatapos ng hapunan, nagpaalam si Marco na may tatapusin siyang trabaho sa kanyang study. Si Katrina naman ay nagpaalam na maglalakad-lakad sa hardin para makalanghap ng sariwang hangin. Sabi nito, ito na ang pagkakataon. May kukunin lang ako sa taas. Sabi ni Amara, umakyat siya. Hindi sa kanilang silid, kundi sa isang guest room na may bintanang tanaw ang hardin. Kinuha niya ang salamin mula sa kanyang bag at isinuot ito. Pindot. Nagre-record na. Mula sa bintana. Kitang-kita niya ang hardin. Ang mga ilaw ay nagbibigay ng isang romantikong liwanag sa mga halaman at bulaklak. Nakita niya si Katrina na nakatayo malapit sa isang fountain. Ilang sandali pa, isang anino ang lumabas mula sa bahay. Si Marco. Hindi siya pumunta sa kanyang study. Lumapit si Marco kay Katrina. Nagsimula silang mag-usap. Hindi marinig ni Amara ang mga salita. Ngunit hindi na niya kailangan. Ang lengguwahe ng kanilang mga katawan ay sapat na. Ang paraan ng paglapit ni Marco, ang paraan ng pagtingala ni Katrina sa kanya. Pagkatapos, hinawakan ni Marco ang mukha ni Katrina. Ang parehong haplos na nakita niya dati. Ngunit ngayon, may kasunod. Dahan-dahan, inilapit ni Marco ang kanyang mukha sa mukha ni Katrina at sa ilalim ng liwanag ng buwan. Sa gitna ng hardin ng kanilang tahanan, hinalikan niya ito. Hindi ito isang simpleng halik. Ito ay puno ng pagnanasa, puno ng pananabik, puno ng isang lihim na matagal nang itinatago. At si Katrina, sumagot siya sa halik na iyon ng may parehong intensidad. Ang hangin ay tumigil. Ang oras ay tumigil. Ang tanging gumagalaw ay ang mga luha na nagsimulang dumaloy sa pisngi ni Amara. Tahimik, walang hikbi, mga luha lang ng dalisay na sakit at pagtataksil. Ang halik ng kataksilan, nakatatak na hindi lang sa kanyang isipan, kundi sa memorya ng salamin na nakasuot sa kanyang mukha. Tinaas niya ang kanyang kamay at dahan-dahang pinatay ang recording. Hawak na niya ang ebidensya, ang patalim na gagamitin niya. Naramdaman niya ang galit na umakyat mula sa kanyang tiyan, isang mainit at nagniningas na galit na tumunaw sa kanyang kalungkutan. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Tapos na ang pag-iyak, na puno ng isang nakakakilabot na kalmaduhan. Bumaba siya ng hagdan at lumabas patungo sa hardin. Narinig nila ang kanyang mga yapak sa damuhan. Mabilis silang naghiwalay. Ang kanilang mga mukha ay puno ng gulat at pagkakasala. Nakatayo si Amara sa harap nila. Ang kanyang anino ay mahaba sa ilalim ng liwanag ng buwan.
Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningas. Marco, sabi niya, ang kanyang boses ay malamig at matalim na parang yelo. Ang salitang Marco ay binitawan ni Amara sa hangin, hindi bilang isang tanong, kundi bilang isang sentensya. Ang lamig sa kanyang boses ay tila nagpababa ng temperatura sa buong hardin. Agad na naghiwalay sina Marco at Katrina, ang kanilang mga kilos ay puno ng pagkataranta. Ang ekspresyon ng pagkakasala sa kanilang mga mukha ay malinaw na parang sulat sa puting papel. Sa isang saglit, inakala ni Amara na tapos na ang laban. Nahuli na sila, walang nang lusot, ngunit mabilis na nagbago ang lahat. Ang gulat sa mukha ni Marco ay napalitan ng isang pinag-aralang pagkabalisa. Lumapit siya kay Amara. Ang kanyang mga kamay ay nakaunat na parang sinusubukang pakalmahin ang isang mabangis na hayop. Mahal, anong ginagawa mo dito? Tanong niya. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Huwag mong bigyan ng ibang kahulugan ang nakita mo. Umiling si Amara. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Huwag bigyan ng ibang kahulugan? Marco, hindi ako bulag. Amara, pakinggan mo ako, sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay nagmamakaawa. Nag-aalala lang ako kay Katrina. May problema siya. Malaki ang pinagdadaanan niya. I was just comforting her. Sa likod ni Marco, nagsimula nang umiyak si Katrina. Mga hikbi na tila totoo. Mga luhang dumadaloy sa kanyang perpektong mukha. Ate, patawarin mo ako. Hindi ko sinasadya. Masyado lang akong nalulungkot. Si Marco lang ang nandyan para sa akin. Tumingin si Amara mula sa kanyang umiiyak na kapatid papunta sa kanyang nagmamakaawang asawa. Ang kanilang pag-arte ay napakagaling. Isang perpektong pagtatanghal, ngunit may hawak siyang alas. Ganun ba? Sabi ni Amara, ang kanyang boses ay matatag. Kinuha niya ang kanyang cellphone mula sa bulsa. Kung ganoon, bakit hindi natin panoorin ang pag-comfort na ginawa mo? Ang kulay sa mukha ni Marco ay biglang nawala. Napatingin siya sa cellphone, pagkatapos ay sa salamin na suot ni Amara. Doon niya, naintindihan. Ngunit bago pa man makapagsalita si Marco, inunahan siya ni Amara. Pinindot niya ang play. Ang screen ng cellphone ay nagliwanag at ang video ng kanilang halikan ay nagsimulang tumugtog. Malinaw, walang kaduda-duda. Ang tunog ng fountain sa hardin ang nagsilbing background music sa kanilang pagtataksil. Itinapat niya ang cellphone sa mukha ni Marco. Ipaliwanag mo to. Sandaling natigilan si Marco. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki habang pinapanood ang sarili sa screen. Ngunit ang pagiging isang Velasco ay nangangahulugang sanay ka sa mga krisis. Mabilis siyang nakabawi. Bigla siyang lumuhod sa damuhan. Sa harap ni Amara, hinawakan niya ang mga kamay nito. Ang kanyang mga mata ay puno ng mga luha. Mga luha na ngayon ay alam na ni Amara na peke. Patawarin mo ako, mahal, sabi niya. Ang kanyang boses ay basag. Nagkamali ako. Isang malaking pagkakamali. Pero isang beses lang iyon, isang sandali ng kahinaan. Ikaw ang mahal ko, Amara. Ikaw lang. Maniwala ka sa akin. Isang sandali. Ulit ni Amara, hindi makapaniwala sa kanyang naririnig. Hinila niya ang kanyang mga kamay. Marco, wag mo akong gawing tanga. Ate, kasalanan ko. Sabat ni Katrina. Lumapit at lumuhod din sa tabi ni Marco. Dalawang taong nakaluhod sa harap niya. Nagmamakaawa. Ako ang lumapit sa kanya. Ako ang may kasalanan. Huwag mong sisihin si Marco. Palagi mo na lang akong kinaiinggitan, Amara. Lahat na lang ng bagay, pinagdududahan mo. Kahit ang pagtingin ko kay Marco bilang isang kuya, binibigyan mo ng mali siya. Ang mga salita ni Katrina ay tumama kay Amara na parang mga sampal, gaslighting. Inililipat ang sisi sa kanya. Siya pa ngayon ang masama.
ang selosa, ang nag-iisip ng hindi maganda. Anong sinasabi mo? Tanong ni Amara. Ang kanyang boses ay tumaas na. Nakita ko kayo. Narito ang ebidensya. Ebidensya? Tanong ni Marco. Tumayo na. Ang kanyang pagmamakaawa ay napalitan ng isang malamig na tono. Isang video na kinuha mula sa malayo, mula sa isang kakaibang anggulo, madaling bigyan ng maling interpretasyon. Baka naman iyon ang gusto mong makita, Amara. Baka dahil sa stress mo, sa pagluluksa mo sa iyong ama, ay nag-i-imagine ka na ng mga bagay-bagay. Napatingin si Amara sa kanya, hindi makapagsalita. Ang kapal ng kanyang mukha, ang galing niyang baliktarin ang sitwasyon. Oh, ate, segunda ni Katrina, tumayo na hing. Pinunasan niya ang kanyang mga pekeng luha. Baka kailangan mo ng tulong. Baka masyado ka ng apektado. We're worried about you. Nakatayo si Amara doon, sa pagitan ng dalawang taong pinakamamahal niya. Ngunit hindi na sila ang mga taong kilala niya. Sila ay mga estranghero, mga halimaw, na nagtatago sa ilalim ng pamilyar na balat. Nagkakaisa sila laban sa kanya. Ipinipinta siya bilang isang baliw, isang babaeng nawawala sa sarili. Nagsimula siyang magduda, hindi sa nakita niya, kundi sa sarili niya. Ganoon ba talaga ang tingin nila sa kanya? Ganoon ba siya kadaling lokohin? Napakuyom ang kanyang mga kamao. Ang galit ay nag-aapoy sa loob niya. Isang galit na walang mapaglabasan. Pakiramdam niya ay nasusukol siya. Lumapit si Marco at niyakap siya. Isang yakap na dati nagbibigay sa kanya ng seguridad, ngunit ngayon ay parang isang posas. Mahal kita, Amara. Bulong ni Marco sa kanyang tainga. Ang kanyang hininga ay mainit at puno ng kasinungalingan. Maniwala ka sa akin. Itapon mo na ang salamin na yan. Sinisira lang tayo. Sinisira ka niya. Hindi gumanti ng yakap si Amara. Nanatili siyang matigas sa loob ng mga braso nito. Tumingin siya sa ibabaw ng balikat ni Marco at nakita niya si Katrina. Nakatingin ito sa kanya at sa isang saglit, sa ilalim ng dilim, nakita ni Amara ang isang ngiting tagumpay sa mga labi ng kanyang kapatid. Isang ngiti na mabilis ding nawala, ngunit nakita niya. At sa sandaling iyon, ang lahat ng kanyang pagdududa sa sarili ay naglaho. Hindi siya baliw at hindi pa tapos ang laban na ito. Sa yakap ni Marco, isang desisyon ang nabuo sa isipan ni Amara, isang desisyong kasing lamig ng yelo. Kung kasinungalingan ang gusto nila, ibibigay niya ito sa kanila. Dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang mga kamay at niyakap din ito pabalik. Isang kilos na nagpagulat kay Marco. Naramdaman niya ang bahagyang pag-relax ng mga muscles nito. Patawad. Bulong ni Amara sa dibdib ni Marco. Ang kanyang boses ay sinadyang maging mahina at basag. Patawad kung nag-isip ako ng masama. Siguro tama kayo. Masyado lang akong napapagod. Humiwalay si Marco sa yakap at tinitigan siya. Sinusuri ang kanyang mukha. Pinilit ni Amara na maging isang bukas na libro, isang librong naglalaman ng kalituhan at pagsisisi. Shh, okay lang yan, mahal, sabi ni Marco. Hinahaplos ang kanyang buhok. Naiintindihan kita. Magpahinga ka na. Kalimutan na natin to. Tumango si Amara. Tumingin siya kay Katrina na nakatayo pa rin sa di kalayuan. Patawad din, Katrina. Isang ngiti ng kaginhawaan ang sumilay sa mukha ng kanyang kapatid. Ang ngiting tagumpay na nakita niya kanina ay nabura na, napalitan ng isang mapagkumbabang maskara. Naiintindihan ko, ate. Gabi na nang matapos ang kanilang dula. Sa loob ng kanilang silid, si Amara ay nagkunwaring natutulog, ngunit ang kanyang isipan ay gising na gising. Ang bawat paghinga ni Marco sa tabi niya ay isang paalala ng kanyang pagtataksil. Ang bawat anino sa silid ay tila nagiging isang testigo. Kinabukasan, sinimulan ni Amara ang kanyang bagong papel. Siya ang mapagmahal na asawa, ang maunawaing kapatid,
Naghanda siya ng almusal. Ngumiti siya, nakipag-usap siya tungkol sa panahon, sa mga balita, sa mga plano para sa weekend, isang perpektong pagganap. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, siya ay naging isang anino. Ang kanyang mga mata ay laging nagmamasid. Ang kanyang mga tainga ay laging nakikinig. Ang salamin ay palagi niyang suot o nasa isang lugar na estratehiko sa ibabaw ng mesa sa kusina, sa coffee table sa sala, o nakasabit sa isang lampara. Ito ay naging isang extension ng kanyang mga pandama. Inakala ni na Marco at Katrina na nanalo na sila. Naniwala silang napaniwala nila si Amara sa kanilang mga kasinungalingan. Dahil dito, naging kampante sila. Naging pabaya, doon nagsimulang makarinig si Amara ng mga pira-pirasong usapan. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng mga bulaklak sa sala, iniwan niya ang salamin sa tabi ng isang magazine. Nag-uusap sina Marco at Katrina sa may hagdanan. Kailangan nating mag-ingat. Halos mahuli na tayo. Narinig niyang sabi ni Marco. Relax ka lang, sagot ni Katrina. May halong inis. Ako ang bahala. Palagi namang ako, di ba? Mga salitang tila walang laman kung hiwalay. Ngunit kapag pinagsama-sama, bumubuo ito ng isang nakakakilabot na larawan. Isang gabi, habang abala si Amara sa pagtulong kay Lia sa homework nito, nagkaroon ng mainit na pagtatalo sina Marco at Katrina sa loob ng kusina. Ang pinto ay bahagyang nakabukas. Ang salamin ni Amara ay aksidenteng naiwan sa ibabaw ng counter sa tabi ng fruit basket. Hindi ka ba natatakot na malaman niya ang lahat? Tanong ni Marco. Ang boses ay puno ng tensyon. At ano ang malalaman niya? Pasigaw na sagot ni Katrina. Na mahal kita? Na mas pinili mo ako? O yung mas malaki pa nating sekreto? Katrina! Hinaan mo ang boses mo! Saway ni Marco. Ang mga salitang iyon, mas malaki pa nating sekreto, ay tumatak sa isip ni Amara. Hindi na niya narinig ang kasunod dahil isinara na ni Marco ang pinto. Ngunit sapat na iyon, ang pagtataksil sa pag-ibig ay isa lang pala sa mga layer. May mas malalim, mas madilim na lihim na itinatago ang mga ito. Gabi-gabi, pagkatapos niyang siguraduhin na tulog na si Marco, pumupunta si Amara sa dating study ng kanyang ama. Ito ang kanyang santuwaryo. Dito, ligtas siyang maging siya. Inilalabas niya ang kanyang laptop at isinasaksak ang salamin. Pinapakinggan niya ang lahat ng audio files na kanyang na-record sa buong araw. Isa-isa, paulit-ulit, hinihimay ang bawat salita. Bawat pagitan, bawat pagbabago sa tono. Para siyang isang arkeologo na naghuhukay ng mga buto ng katotohanan. Isang gabi, habang pinapakinggan niya ang isa sa mga file, isang partikular na pag-uusap ang kumuha ng kanyang atensyon. Ito yung pagtatalo nila sa kusina. Sa unang pakinig, ang hiyaw ni Katrina ang nangingibabaw. Ngunit nang gamitan niya ng headphones at itaas ang volume, may narinig siyang isang mahinang pangungusap mula kay Katrina. Bago pa man ito tuluyang sumigaw, hindi ko na kayang itago to, Marco. At ang sagot ni Marco, magtiis ka. Para sa pamilya, para sa atin. Pamilya. Ang salitang iyon ay tila isang sumpa. Sa gitna ng kanyang paghuhukay sa mga digital na file, naisip niyang buksan ang mga lumang kahon ng kanyang ama na nakatambak sa isang sulok ng silid. Mga kahon na hindi pa niya nagagalaw sa loob ng 5 taon. Masyadong masakit. Ngunit ngayong gabi, iba. Ngayong gabi, kailangan niya ng mga sagot. Binuksan niya ang unang kahon. Mga lumang dyaryo, mga clippings ng mga artikulo ni Mateo, mga larawan nila noong bata pa siya. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang labi, kasabay ng isang kirot sa kanyang puso. Sa pangalawang kahon, nakita niya ang mga draft ng mga istorya, mga notebook na puno ng sulat kamay ng kanyang ama.
Sa isang partikular na notebook, ang petsa sa unang pahina ay 1 linggo bago siya mawala. Binuklat niya ito. Ang mga pahina ay puno ng mga pangalan, mga petsa, mga numero ng account. Ito ang investigasyon laban sa mga Velasco. At sa huling pahina ng notebook, may isang pangungusap na isinulat ng madiin. Ang tinta ay kumalat na parang isinulat ito ng may galit. Si Katrina, alam niya. Paano? Napahawak si Amara sa kanyang dibdib. Si Katrina, paano nalaman ng kapatid niya ang tungkol sa investigasyon ng kanyang ama? Patuloy siyang naghalongkat. Gabi-gabi, ang study ng kanyang ama ay nagiging isang war room. Ang mga pader ay napuno ng mga litrato, mga dokumento, mga linya na nag-uugnay sa isang tao sa isa pa. Si Marco, si Katrina, si Governor Ricardo, ang kanyang ama. At sa gitna ng lahat, isang malaking tandang pananong. Hanggang sa isang gabi, napagod na siya. Ang kanyang mga mata ay pagod na sa pagbabasa. Ang kanyang tainga ay pagod na sa pakikinig. Frustrated, sinimulan niyang pakinggan muli ang mga audio file, kahit ang mga tila walang kuwenta. At doon, sa isang file na na-record 2 araw na ang nakalipas, narinig niya ito. Isang mainit na pagtatalo na naman sa pagitan ni Marco at Katrina. Ngunit sa pagkakataong ito, mas nilakasan niya ang volume, pinapakinggan ang background noise. Ginawa ko ang lahat para sa'yo! Narinig niyang sigaw ni Katrina, ang boses ay basag sa galit at sakit. Ang lahat! Pero siya pa rin, di ba? Siya pa rin ang mahal mo. Katrina, hindi ito ang oras para dyan, sagot ni Marco. At pagkatapos ay dumating ang mga salitang magpapaguho sa pundasyon ng lahat ng alam ni Amara. Ang mga salitang magbibigay ng boses sa mga multo ng nakaraan. Ginawa ko ang lahat para sa'yo. Maulit ni Katrina, mas malakas, mas desperado. Kahit ang kasalanan natin kay Kuya Mateo, tinago ko. Nabitawan ni Amara ang kanyang headphones. Nahulog ito sa sahig na may malakas na kalabog. Kasalanan natin kay Kuya Mateo, hindi pagtataksil, hindi corruption, kasalanan, isang salitang may dugo, isang salitang may kasamang kamatayan. Napatitig siya sa kawalan, ang kanyang paghinga ay mababaw. Ang tinig na iyon, ang tinig ni Katrina, ay parang isang tinig mula sa libingan ng kanyang ama, umuungol ng katotohanan. Hindi lang nila alam kung ano ang nangyari. Kasama sila sa nangyari. Si Marco Velasco ay nakatayo sa bintana ng kanyang study, hawak ang isang baso ng mamahaling alak, pinapanood ang pagpatak ng ulan sa labas. Ang bawat patak na tumatama sa salamin ay parang isang martilyo, pumupukpok sa isang alaala na pilit niyang ibinabaon. Sa ibaba, sa sala, nakikita niya si Amara na tinutulungan si Lia sa pagguhit. Mula sa malayo, sila ay isang perpektong larawan. Maganda, payapa, normal. Ngumumingiti na ulit si Amara. Tinanggap niya ang kanyang mga paliwanag. Tinanggap niya ang kanyang mga kasinungalingan. Dapat sana ay gumaan ang kanyang pakiramdam. Ngunit hindi. Isang malamig na bato ang nakabara sa kanyang lalamunan. Dahil alam niyang ang ngiti ni Amara ay isang maskara, katulad ng sa kanya. At sa ilalim ng maskarang iyon, alam niyang may nag-iipon na bagyo. Minahal niya si Amara. O marahil, minahal niya ang ideya ng pagmamahal kay Amara. Siya ang lahat ng tama at dalisay sa mundong ito, ang kanyang liwanag. Ngunit si Marco ay ipinanganak sa dilim. Hinulma ng ambisyon at takot, at sa dilim, may mga bagay na hindi kayang talunin ng liwanag. Ang ulan ay lumakas. Ang tunog nito ay naghatid sa kanya pabalik. 5 taon na ang nakalipas. Ang ulan ay ganoon din kalakas noong gabing iyon. Ang kanyang sasakyan ay humahagibis sa isang maputik na daan sa gitna ng isang malawak na tubuhan. Isang text message mula sa kanyang ama ang nagdala sa kanya doon. Isang salita lang,
Emergency. Natagpuan niya ang sasakyan ng gobernador na nakaparada sa gilid ng daan. Ang mga headlight nito ay nakatutok sa isang madilim na eksena. Bumaba si Marco. Ang kanyang mamahaling sapatos ay agad na lumubog sa putik. At doon, sa gitna ng ulan at putik, nakita niya ito. Ang kanyang ama, si Governor Ricardo Velasco, ay nakatayo doon. Hindi tinatabla ng ulan. Ang kanyang mukha ay kasing tigas ng bato at sa kanyang paanan, nakahandusay ang isang katawan. Si Mateo de Leon. Walang buhay. May dugo sa kanyang dibdib, kumakalat at humahalo sa tubig ulan. Napatigil ang paghinga ni Marco. Ang hangin ay tila naubos. Pa, anong nangyari? Tumingin sa kanya ang gobernador. Ang mga mata ay walang emosyon. Ginawa niya ang hindi dapat. Masyado siyang maraming alam. Tulungan mo ako. Hindi ito isang pakiusap. Isa itong utos. Bago pa man makagalaw si Marco, bumukas ang pinto ng sasakyan ng gobernador. Isang anino ang lumabas. Maputla. Nanginginig. Si Katrina. Napatingin si Marco mula kay Katrina papunta sa kanyang ama. Pagkatapos ay sa bangkay ni Mateo. Ang lahat ay umikot. Ang relasyon nila ni Katrina, ang investigasyon ni Mateo, ang lahat ay nagsalpukan sa madugong eksenang ito. Marco, tulungan mo kami, sabi ni Katrina. Ang boses ay basag. Ang utak ni Marco ay sumisigaw na tumakbo, umalis. Magkunwaring hindi niya nakita ang lahat. Ngunit ang kanyang mga paa ay hindi gumalaw. Siya ay isang Velasco. At ang mga Velasco ay hindi tumatakbo. Tinutulungan nila ang isa't isa na maglibing ng mga sekreto. Ang mga sumunod na oras ay isang malabong bangungot. Ang bigat ng katawan ni Mateo, ang lamig ng kanyang balat, ang paglilinis ng ebidensya, ang bawat kilos ay isang hakbang palayo sa kung sino siya, at isang hakbang palapit sa kung ano ang gusto ng kanyang ama na kahinatnan niya. Nang matapos ang lahat, habang nakatayo sila sa gitna ng dilim, sinabi ng kanyang ama ang mga salitang tatatak sa kanya habang buhay. Walang nakakita, walang nakarinig, walang nangyari. Ang pamilya ang pinakamahalaga, Marco. Ang pamilya ay kapangyarihan. Ang tunog ng kulog sa kasalukuyan ang nagpabalik kay Marco sa kanyang study. Napapikit siya. Sinusubukang alisin ang imahe ni Mateo sa kanyang isipan. Tumunog ang kanyang telepono. Ang pangalan ng kanyang ama ay lumitaw sa screen. Ano na? Bungad agad ng gobernador. Maayos na ba ang lahat diyan? Oo pa, sagot ni Marco. Pinipilit na maging matatag ang kanyang boses. Mukhang naniniwala na siya. Mabuti. Dahil may mga naririnig na naman ako. May mga taong nagtatanong pa rin tungkol sa kaso ni De Leon. Siguraduhin mong ang asawa mo ay mananatiling asawa mo lang. Huwag mong hayaang isang babae ang sumira sa lahat ng pinaghirapan natin. Naiintindihan mo? Opo, pa. Ang pamilya ay kapangyarihan, Marco. Ulit ng gobernador. Bago ibaba ang telepono, napabuntong hininga si Marco at ininom ang natitirang alak sa kanyang baso. Lumabas siya ng study. Kailangan niya ng hangin. Sa pasilyo, nakita niya si Lia na tumatakbo papunta sa kanya. May hawak na papel. Tito Marco, look! I draw our family, sabi ng bata. Ang mga mata ay nagniningning. Kinuha ni Marco ang papel. Isang guhit ng mga stick figures. Siya, si Amara, si Katrina, at si Lia. Lahat ay magkakahawak kamay sa ilalim ng isang bahaghari, isang pamilya. Tinitigan niya ang mukha ni Lia, ang kanyang mga mata, ang kanyang ngiti. May nakikita siyang bakas ni Amara dito. Isang paalala ng isa pang kasalanan, isang mas malalim na pagtataksil na nakatago sa likod ng lahat. Ang bata ang pinakamalaking sekreto nilang lahat, ang buhay na simbolo ng kanilang mga kasinungalingan.
Ang bigat ng pagkakasala ay halos magpaluhod sa kanya. "It's beautiful, Leah," sabi niya, pilit na ngumiti. Bumalik siya sa kanyang study at isinara ang pinto. Kailangan niyang maging malakas para sa pamilya, para sa kapangyarihan. Habang iniisip niya ito, umilaw ang screen ng kanyang cellphone, isang mensahe mula sa isang numerong hindi nakarehistro. Binuksan niya ito. 5 salita lang ang nakasulat. 5 salitang nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. "Alam ko ang ginawa ninyo kay Mateo de Leon." Ang mga salitang kasalanan natin kay Kuya Mateo ay naging isang lason na dahan-dahang kumakalat sa sistema ni Amara. Bawat araw, mas lumalalim ang sugat. Bawat ngiti na ibinibigay niya kay Marco at Katrina ay isang pagsubok sa kanyang katinuan. Patuloy siya sa kanyang pagkukunwari, ngunit mas naging mapangahas na siya sa paglalagay ng salamin. Iniwan niya ito sa sala habang nanonood sila ng TV, sa kusina habang naghahanda ng merienda, sa study room ni Marco, na parang nakalimutan lang. Ang kanyang buhay ay naging isang malaking operasyon ng paniniktik. Isang Biyernes ng gabi, nag-imbita si Marco ng ilang mga kasosyo sa negosyo para sa isang maliit na salo-salo. Puno ng tawanan at tunog ng mga baso ng alak ang mansyon. Si Amara, bilang perpektong asawa ng isang Velasco, ay abala sa pag-aasikaso sa mga bisita. Nang paalis na ang mga bisita, nakita niyang nag-uusap sina Marco at Katrina sa isang sulok malapit sa bar. Pareho na silang medyo nakainom. Ito na ang pagkakataon. Nagpaalam si Amara na aakyat muna para tingnan si Leah. Ngunit sa halip na dumiretso sa silid ng bata, pumasok siya sa silid-aklatan na katabi lang ng sala. Iniwan niyang bahagyang nakabukas ang pinto. Mula doon, kitang-kita niya ang sala, ngunit hindi siya makikita. Kinuha niya ang salamin mula sa kanyang bag at ipinatong ito sa isang estante sa likod ng isang porselanang figurin. Ang lente ay direktang nakatutok sa bar. Bumalik siya sa sala. "Pagod na yata ako," sabi niya humihikab. "Aakyat na ako. Kayo na ang bahala dito, ha?" "Sige, mahal. Magpahinga ka na," sabi ni Marco. Hinalikan siya sa noo. Isang halik na nagdulot ng pandidiri kay Amara. Umakyat siya sa hagdan. Bawat hakbang ay mabigat. Pagdating sa kanilang silid, hindi siya humiga. Kinuha niya ang kanyang laptop at umupo sa dilim, naghihintay. Pagkalipas ng halos kalahating oras, narinig niyang umakyat na rin si Marco. Mabilis siyang humiga sa kama at nagkunwaring tulog. Naramdaman niyang humiga si Marco sa tabi niya. Hinintay niya ang malalim at regular na paghinga nito ang senyales na tulog na ito. Dahan-dahan, bumangon si Amara. Walang ingay. Lumabas siya ng silid at bumalik sa silid-aklatan. Kinuha niya ang salamin at bumalik sa study ng kanyang ama. Ang kanyang santuwaryo, ang kanyang war room. Isinaksak niya ang salamin sa laptop. Ang ilaw sa screen ay ang tanging liwanag sa madilim na silid. Binuksan niya ang huling video file. Sa una, ang nakikita lang niya ay sina Marco at Katrina na naglilinis ng mga baso. Pagkatapos ay naupo sila sa sofa. Mukhang pagod. "Hindi ko na kaya, Marco," sabi ni Katrina. Ang boses ay basag. Hinawakan nito ang kanyang baso ng alak. "Ang bigat-bigat na. Magiging maayos din ang lahat," sagot ni Marco. Ngunit kahit sa audio, maririnig ang kawalan ng katiyakan sa kanyang boses. Tumawa si Katrina. Isang tawang walang saya. "Maayos? Kailan?" Kapag nalaman na ni Amara ang lahat, kapag nalaman na niya na ang pamangkin na mahal niya ay, "Tumigil ka," putol ni Marco. Ang kanyang boses ay madiin, ngunit hindi tumigil si Katrina. Ang alak ay nagbigay sa kanya ng tapang. "Bakit? Natatakot kang marinig? Natatakot kang aminin sa sarili mo? Isinakripisyo ko ang katawan ko para dalhin ang anak niyo sa mundo. Pero siya pa rin ang mahal mo.
Nabitawan ni Amara ang mouse ng laptop. Ang mga salita ay umalingaw-ngaw sa kanyang tainga. Paulit-ulit, anak niyo sa mundo. Anak niyo. Niyo. Hindi. Hindi maaari. Nanginginig. Pinindot niya ang rewind. Pinakinggan niya ulit. Isinakripisyo ko ang katawan ko para dalhin ang anak niyo sa mundo. Ang hangin sa silid ay tila nawala. Ang kanyang puso ay tumigil sa pagtibok. Napahawak siya sa kanyang lalamunan, sinusubukang huminga, ngunit walang hangin na pumapasok. Biglang, ang mga pira-pirasong alaala ay nagsimulang mag-ugnay-ugnay sa kanyang isipan na parang isang marahas na kidlat. 6 na taon na ang nakalipas. Isang maliit na car accident. Pagkatapos noon, sinabi sa kanya ng isang doktor na inirekomenda ng pamilya Velasco na dahil sa pinsala sa kanyang sinapupunan, magiging napakahirap para sa kanya na magkaanak. Ang balitang iyon ay dumurog sa kanya. 5 taon at kalahati na ang nakalipas. Ilang linggo siyang nagkaroon ng matinding trangkaso. Laging mataas ang lagnat, laging pagod, halos hindi makabangon. Naalala niya ang mga araw na tila blanco. Ang kanyang isipan ay malabo dahil sa gamot na ibinibigay sa kanya ni Marco. 5 taon na ang nakalipas. Ang pagkamatay ng kanyang ama. At ilang linggo lang pagkatapos noon, ang biglaang anunsyo ni Katrina. Buntis siya. Walang boyfriend. Isang pagkakamali. Sabi niya, ang lahat ng mga piraso, ang infertility, ang sakit, ang pagbubuntis, lahat ay magkakasunod. Lahat ay konektado. Si Lia, na may parehong hugis ng kanyang mga mata. Si Lia, na may parehong tawa. Si Lia, na sa tuwing yayakapin niya, ay parang isang bahagi ng kanyang kaluluwa ang umuuwi. Ang katotohanan ay napakasama, napakabrutal, napakaimposible. Pero heto, naririnig niya mula sa bibig mismo ng kanyang kapatid. Hindi ito pagtataksil sa pag-ibig. Ito ay pagnanakaw. Ninakaw nila ang pagkakataon niyang maging isang ina. Ninakaw nila ang kanyang sariling anak. Isang ungol ang kumawala sa lalamunan ni Amara, isang tunog ng isang hayop na nasugatan ng malubha. Napasubsob siya sa mesa. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa isang kumbulsyon ng sakit at galit. Sumuka siya sa sahig. Ang kanyang tiyan ay bumaliktad sa tindi ng kanyang natuklasan. Ang pinakamadilim na sekreto. Hindi ito tungkol sa pagkamatay ng kanyang ama. Ito ay tungkol sa buhay ng kanyang anak. Ang sakit ay napakalaki, napakatindi, na halos maging pisikal. Naramdaman niya na parang pinupunit ang kanyang dibdib. Pinunasan niya ang kanyang bibig gamit ang likod ng kanyang kamay. Tumayo siya. Nanginginig ang mga tuhod. Naglakad siya palabas ng study. Ang kanyang mga paa ay tila may sariling isip. Dumaan siya sa pasilyo. Ang kanyang anino ay gumagapang sa pader. Dahan-dahan. Binuksan niya ang pinto sa silid kung saan natutulog si Lia. Ang liwanag ng buwan mula sa bintana ay nagbibigay liwanag sa mukha ng bata. Ang kanyang paghinga ay payapa. Ang kanyang mga labi ay bahagyang nakaawang. Napakaganda, napaka-inosente. Lumuhod si Amara sa tabi ng kama. Tinitigan niya ang bawat detalye ng mukha ni Lia. Ang kanyang pilik mata, ang kanyang maliit na ilong, ang kanyang buhok na kumalat sa unan, ang kanyang anak. Dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang kamay. Nanginginig, hinaplos niya ang pisngi ni Lia. Napakagaan, takot na magising ito. Ang balat nito ay malambot. Ang balat nito ay pamilyar. Ang mga luha na hindi niya nailabas kanina ay nagsimulang dumaloy ngayon. Walang tigil. Mga luhang hindi lang para sa pagtataksil, kundi para sa isang ninakaw na karanasan. Ang 9 na buwan na hindi niya naramdaman. Ang unang sipa na hindi niya naramdaman. Ang panganganak na hindi niya naranasan. Lahat ay ninakaw sa kanya. Napayuko siya.
Ang kanyang noo ay nakasandal sa gilid ng kama. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa tahimik na pag-iyak. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, sa tabi ng natutulog na bata, isang salita ang kumawala sa kanyang mga labi. Isang salitang naglalaman ng lahat ng kanyang sakit, lahat ng kanyang pagmamahal, lahat ng kanyang natuklasan. Anak kita. Ang salitang kita ay binitawan niya na parang isang huling hininga, isang pag-angkin sa isang katotohanang napakatagal nang ipinagkait sa kanya. Nanatili siyang nakaluhod doon, hindi niya alam kung gaano katagal. Ang oras ay tila nawalan ng kahulugan. Ang tanging umiiral ay ang sakit, ang pagmamahal, at ang natutulog na bata sa harap niya. Ang bawat tawa ni Leah na narinig niya sa loob ng 5 taon, ang bawat yakap, ang bawat tita Amara, lahat ay nagkaroon ng bagong kahulugan. Siya ay hindi lang isang tiyahin. Siya ang ina. Ang ina na pinanood lang sa malayo ang paglaki ng sarili niyang anak, habang ang kapatid niya ang umaani ng lahat ng pribilehiyo. Ang kapatid niya, si Katrina. Ang galit na naramdaman ni Amara para sa kanya ay lumampas na sa ordinaryong galit. Ito ay isang bagay na mas primal, mas malalim. Paano nagawa ito sa kanya ng sarili niyang kapatid? Ang inggit ba nito ay ganoon katindi na kaya nitong gumawa ng isang karumal-dumal na bagay? At si Marco, ang lalaking pinakasalan niya, ang lalaking pinagkatiwalaan niya. Hindi lang siya nito niloko. Pinlano niya ang lahat. Pinlano niya ang pagnanakaw sa pinakamahalagang bagay na maaaring magkaroon ng isang babae. Ang pag-ibig na naramdaman niya para kay Marco ay biglang naging abo sa kanyang puso. Ang natira na lang ay ang mapait na lasa ng pagtataksil at isang nakakapasong pagnanais para sa katarungan. Tumayo si Amara. Pinunasan niya ang kanyang mga luha gamit ang kanyang mga palad. Ang kanyang pag-iyak ay huminto. Ang matinding sakit ay napalitan ng isang bagay na mas matigas, mas matibay, isang malamig at matalim na determinasyon. Hindi na siya ang biktima. Hindi na siya magpapanggap na baliw. Hindi na siya iiyak sa mga sulok. Lalaban siya. Lalaban siya para sa kanyang ama. At lalaban siya para sa kanyang anak. Tumingin siyang muli kay Leah. At sa pagkakataong ito, hindi na ito isang tingin ng kalungkutan, kundi isang tingin ng isang ina na handang gawin ang lahat para protektahan ang kanyang anak. Isang pangako ang binuo niya sa kanyang isipan. Babalik ako para sa iyo, anak. Kukunin kita. Ipaglalaban kita. Dahan-dahan at walang ingay, lumabas siya ng silid, isinasara ang pinto sa likod niya. Bumalik siya sa study ng kanyang ama. Ang silid na ito ay hindi na lang isang war room. Ito ay naging korte, at siya ang magiging hukom, hurado, at berdugo. Umupo siya sa harap ng laptop. Kinuha niya ang cellphone. Hindi na siya nanginginig. Ang kanyang mga kamay ay matatag. Ang kanyang mga mata ay matalim. May isang tao lang siyang mapagkakatiwalaan. Isang tao na nasa labas ng mundong ito ng kasinungalingan. Hinahanap niya ang numero ni David Reyes sa kanyang mga contact. Isang text message lang ang kailangan. Isang mensahe na magsisimula ng isang digmaan. Dave, nalaman ko na ang lahat. Mas masahol pa sa inaakala natin. Tulungan mo ako. Pinindot niya ang send. Pagkatapos, kinuha niya ang maliit na audio file ang tinig ni Katrina na umamin sa lahat at kinopya ito sa isang secure na folder. Ito ang kanyang bomba. Ang kanyang sandata? Hihintayin lang niya ang tamang oras para pasabugin ito. Para sa ngayon, babalik siya sa pagkukunwari. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang ngiti ay magkakaroon ng mga ngipin. Ang kanyang mga mata ay magliliyab dahil ngayon, alam na niya kung ano ang kanyang ipinaglalaban at wala, kahit sino, ang makakapigil sa isang ina na gustong bawiin ang kanyang anak. Ang text message na natanggap ni Marco ay parang isang granada na sumabog sa loob ng kanyang perpektong mundo.
Alam ko ang ginawa ninyo kay Mateo de Leon. Paulit-ulit niya itong binasa. Ang mga salita ay tila sumasayaw sa screen. Ang unang pumasok sa isip niya ay si Amara. Ngunit imposible. Nagpapanggap man ito, hindi ito kikilos ng ganito. Ang estilo nito ay masyadong direkta, masyadong mapanganib. Hindi ito ang paraan ni Amara. Ang kanyang unang tawag ay sa kanyang ama. May problema, sabi agad ni Marco. Ang kanyang boses ay naglalaman ng isang takot na matagal na niyang hindi naramdaman. Binasa niya ang text message sa gobernador. Isang sandaling katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos, isang mahinahon ngunit nakakakilabot na boses ang sumagot. Sino? Hindi ko alam pa. Isang unregistered number. Huwag kang mag-alala, sabi ng gobernador. Ang kanyang kalmadong boses ay mas nakakatakot kaysa sa sigaw. Aalamin ko. Sa ngayon, kumilos ka na parang walang nangyari. At bantayan mo si Amara. Bawat kilos niya. Sa kabilang banda, si Amara ay kumikilos ng may bagong layunin. Kinabukasan, pagkatapos niyang ihatid si Leah sa eskwela, isang gawain na ngayon ay may mas malalim na kahulugan, dumiretso siya sa opisina ni David Reyes. Kailangan ko ng patunay, Dave, sabi ni Amara, pagkaupo pa lang niya. Ang kanyang boses ay matatag. Isang patunay na hindi nila kayang itanggi. Kailangan ko ng DNA test. Tumingin si Dave sa kanya. Ang kanyang mukha ay seryoso. Alam mo bang kapag ginawa natin ito, wala nang atrasan? Matagal nang wala. Sagot ni Amara. Sa tulong ni Dave, nakakuha sila ng isang sample. Isang suklay mula sa bag ni Leah na may ilang hibla ng buhok. Isang toothbrush na ginamit ni Amara noong umagang iyon. Ipinadala nila ito sa isang pribadong laboratorio sa Maynila, isang lugar na mapagkakatiwalaan ni Dave. Ang paghihintay para sa resulta ay isang pahirap. Bumalik si Amara sa mansyon, suot muli ang kanyang maskara. Ngunit may nagbago. Ang kanyang interaksyon kay Leah ay mas naging desperado. Bawat yakap ay mas mahigpit. Bawat halik sa noo ay mas matagal. Pinagmamasdan niya ang bawat galaw ng bata. Sinusubukang kabisaduhin ang bawat ngiti, bawat tawa, na parang anumang oras ay maaaring mawala ito. Napansin ito ni Katrina. Ate, parang masyado ka nang attached kay Leah? Puna nito isang hapon habang naglalaro sila sa hardin. May bahid ng pag-aari sa kanyang boses. Baka malito ang bata. Ngumiti lang si Amara. Isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Pamangkin ko siya. Mahal ko siya. May masama ba doon? Hindi nakazagot si Katrina. Samantala, gumagalaw na ang makinarya ng mga Velasco. Nalaman ni Governor Ricardo kung sino ang nagpadala ng text message, isang dating security guard sa isa sa kanilang mga bodega. Isang taong natanggal sa trabaho at naghahanap ng pera. Mabilis itong pinatahimik, hindi sa paraang marahas, kundi sa paraang mas epektibo, pera. Isang malaking halaga para sa kanyang katahimikan. Ngunit ang banta ay nag-iwan ng marka. Alam ng gobernador na may mga butas sa kanilang perpektong pader at ang pinakamalaking butas ay si Amara. Hindi niya direktang tinakot si Amara. Masyadong halata iyon. Ang estilo ng gobernador ay mas sopistikado. Isang araw, nakatanggap si Amara ng isang tawag mula sa kanyang matalik na kaibigan, si Carla, na may-ari ng isang maliit na flower shop. Amara! Sigaw ni Carla sa telepono. Umiiyak. Sinira nila! Sinira nila ang shop ko! May mga taong dumating kagabi. Binasag nila ang mga bintana. Sinira ang mga bulaklak. Lahat! Napatayo si Amara. Ang dugo ay tila nawala sa kanyang mukha. Ano? Bakit? May nakaaway ka ba? Wala. Wala akong kaaway. Hikbi ni Carla. Pero may iniwan silang mensahe. Sinabi nila, sabihin mo sa kaibigan mong si Mrs. Velasco na tumahimik na.
Nabitawan ni Amara ang kanyang cellphone. Isang babala, isang malinaw na babala. Ginamit nila ang kanyang kaibigan. Ang taong walang kalaban-laban. Kinakabahan. Tumakbo siya palabas para sunduin si Leah sa eskwela kahit hindi pa oras ng uwian. Kailangan niyang makita ang kanyang anak. Kailangan niyang siguraduhin na ligtas ito. Habang nagmamaneho siya, tumunog ang kanyang telepono. Isang text message mula sa isang hindi kilalang numero. Binuksan niya ito. Isang litrato. Ang litrato ni Leah, masayang naglalaro sa swing sa playground ng eskwelahan. Isang normal na litrato, maliban sa isang detalye. May isang malaking pulang X na iginuhit sa ibabaw ng mukha ng kanyang anak. Ang hangin ay tuluyang nawala sa kanyang mga baga. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng husto na halos mabitawan niya ang manibela. Napahinto siya sa gilid ng daan. Ang kanyang puso ay dumadagundong sa takot. Pinapanood nila si Leah. Pinapanood nila ang kanyang anak. Ang mensahe ay hindi na lang isang babala. Isa na itong direktang banta, kaya naming kunin ang pinakamahalaga sa'yo. Nang mga sandaling iyon, tumunog muli ang kanyang telepono. Sa pagkakataong ito, isang tawag, isang pangalan ang lumitaw sa screen na nagpatindig ng lahat ng balahibo sa kanyang katawan. Governor Ricardo Velasco. Nanginginig niyang sinagot ito. "Hello, Hija!" Sabi ng gobernador sa kabilang linya. Ang kanyang boses ay kalmado, parang isang mapagmahal na lolo. "Kamusta ka na? Narinig ko ang nangyari sa flower shop ng kaibigan mo. Nakakalungkot." Hindi nagsalita si Amara. Ang kanyang lalamunan ay tila natuyo. "Alam mo, Amara," pagpapatuloy ng gobernador, "sa mundong ito, kailangan nating protektahan ang mga mahal natin sa buhay. Lalo na ang mga bata. Napakagandang bata ni Leah. Matalino, masayahin, isang sandaling katahimikan. Siguraduhin nating mananatili siyang ligtas, hindi ba?" Ang mga salitang iyon, kahit na malumanay, ay tumama kay Amara na parang isang sentensya ng kamatayan. Isang banta na nakabalot sa sutla. Bago pa man makasagot si Amara, ibinaba na ng gobernador ang telepono. Nakatitig lang si Amara sa kawalan. Ang takot na naramdaman niya ay napakalaki. Halos paralisahin siya. Ngunit sa ilalim ng takot, may ibang umusbong. Isang galit na mas dalisay, mas matindi kaysa sa dati. Hindi na ito tungkol sa katarungan para sa kanyang ama. Hindi na ito tungkol sa pagbawi sa kanyang pagiging ina. Ito ay tungkol sa kaligtasan ng kanyang anak. Ibinaba niya ang telepono. At sa halip na bumalik, mas lalo niyang tinapakan ang silinyador patungo sa isang laban na alam niyang maaaring ikamatay niya. Ngunit ngayon, wala na siyang pakialam. Ginalit nila ang isang ina at wala nang mas mapanganib pa kaysa doon. Pagkatapos ng tawag mula sa gobernador, hindi na umuwi si Amara. Dumiretso siya sa opisina ni David Reyes. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa manibela. Ang kanyang mga buko ay puti. Ang litrato ni Leah na may pulang X ay nakatatak sa kanyang isipan. "May resulta na," sabi ni Dave pagpasok pa lang niya. Hindi maganda ang itsura ni Dave. Ang kanyang mukha ay seryoso. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Inabot niya ang isang brown envelope kay Amara. "Pero bago mo buksan yan, may kailangan kang malaman." Ngunit hindi nakinig si Amara. Kinuha niya ang envelope at mabilis na pinunit ito. Ang kanyang mga mata ay mabilis na hinanap ang mga salita sa papel. Probability of maternity, 99.999%. Kahit na alam na niya, ang makita ito sa itim at puti ay nagdulot pa rin ng isang matinding epekto. Isang halo ng kumpirmasyon at sakit. Ito ang kanyang patunay. Ang kanyang sandata. "Amara?" sabi ni Dave. Sinusubukang kunin ang kanyang atensyon. "Tumawag sa akin ang isang abogado mula sa kampo ng mga Velasco. Alam nila
Alamang ano? Tanong ni Amara. Ang kanyang mga mata ay nakapako pa rin sa resulta ng DNA test. Alam nila na nag-iimbestiga ka. Alam nila na nag-file ka ng request para sa DNA test. May mga mata sila kahit saan, Amara. Sa laboratorio, sa korte, kahit saan. Tumingin si Amara kay Dave. Ang takot ay nagsimulang gumapang muli sa kanyang puso. Anong sinabi nila? Isang friendly advice, sabi ni Dave. May bahid ng sarkasmo na kung hindi ka titigil, gagawin nila ang lahat para mapatunayan na isa kang unstable na ina. Gagamitin nila ang iyong obsession sa pagkamatay ng iyong ama, ang iyong paranoid na pag-uugali. Lahat. Sila ang may kontrol sa korte dito sa San Isidro, Amara. Kung lalaban ka, hindi mo lang hindi makukuha si Lia. Sisiguraduhin nilang hindi mo na siya makikita habang buhay. Ang bigat ng mga salita ni Dave ay parang isang malaking bato na dumagan sa dibdib ni Amara. Hinawakan niya ng mahigpit ang resulta ng DNA test, ang kanyang sandata. Ngunit ano ang silbi ng isang sandata kung ang kalaban mo ay may hawak na bomba nuklear? Kailangan kong umuwi, sabi ni Amara. Ang kanyang boses ay walang laman. Kailangan kong kausapin sila. Pagdating niya sa mansyon, tila naghihintay na sila. Nakaupo sa sala si Governor Ricardo. Ang kanyang presensya ay nagpapabigat sa buong silid. Sa tabi niya ay si Marco. Ang kanyang mukha ay isang blankong pader. At sa kabilang sofa, si Katrina. Yakap-yakap si Lia na natutulog. Para silang mga lobo na naghihintay sa isang tupa. Tumayo si Amara sa gitna ng sala. Hawak pa rin ang envelope. Ang kanyang puso ay kumakabog ng napakabilis na parang sasabog na. Amara? Hija, sabi ng gobernador. Ang kanyang boses ay kalmado pa rin, ngunit ngayon ay may yelo na. Mabutit umuwi ka na. Mag-usap tayo na parang isang pamilya. Hindi na tayo pamilya. Sagot ni Amara. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Alam ko na ang lahat. Talaga? Tanong ng gobernador. Tinaasan siya ng kilay. Ano ba ang lahat na iyan? Ang mga imahinasyon sa iyong isipan? Ang mga kasinungalingang ibinulong sa iyo ng isang abogadong gustong magkapera? Alam ko ang ginawa ninyo sa tatay ko! Sigaw ni Amara. At alam ko ang ginawa ninyo sa akin. Itinaas niya ang envelope. Alam kong anak ko si Lia. Isang sandaling katahimikan. Walang gulat sa kanilang mga mukha. Tanging isang malamig na kumpirmasyon. Ang kanilang pagkukunwari ay tapos na. Tumawa si Katrina. Isang tawang mapakla. At anong gagawin mo ngayon, ate? Isusumbong mo kami? Kanino? Sa pulis na pag-aari namin? Sa hukom na kumakain sa aming palad? Lumapit siya kay Amara. Ang kanyang mga mata ay nagniningas sa tagumpay. Oo, anak mo siya. Anak mo siya sa dugo. Pero ako ang ina niya. Ako ang kinikilala niyang ina. Ako ang nag-alaga sa kanya. At sa mata ng batas, ako ang ina niya. Hinarap ni Amara si Marco. Naghahanap ng kahit anong bakas ng pagsisisi, ng kahit anong bakas ng lalaking minsan niyang minahal. Marco, paano mo nagawa to sa akin? Si Marco ay hindi tumingin sa kanya. Nakatingin lang siya sa sahig para sa pamilya. Amara, ang mga salitang iyon ay ang huling patalim na tumusok sa puso ni Amara. Ang kanyang pag-asa ay tuluyang naglaho. Gusto mong makita kung gaano kami kapanganib? Sabi ng gobernador. Tumayo na. Subukan mong gumawa ng kahit isang hakbang, isang tawag sa media, isang reklamo sa pulis. At sisiguraduhin kong bukas na bukas, may isang social worker na kakatok sa pinto mo, dala ang isang court order na nagsasabing isa kang panganib sa kaligtasan ni Lia at hinding-hindi mo na siya makikita. Tumingin si Amara kay Lia, na payapang natutulog sa mga braso ni Katrina, ang kanyang anak,
ang kanyang buhay. Nakakulong sa mga bisig ng halimaw, naramdaman niya ang pagbigay ng kanyang mga tuhod. Ang kanyang lakas ay nawala, ang kanyang galit, ang kanyang determinasyon. Lahat ay natunaw sa harap ng isang malamig at brutal na katotohanan. Talo siya. Binitawan niya ang envelope. Ang papel na naglalaman ng katotohanan ay dahan-dahang nahulog sa sahig, isang walang silbing piraso ng papel. Tumingin siya sa 3 taong nasa harap niya. Ang kanyang asawa, ang kanyang kapatid, ang kanyang biyenan. Sila ang kanyang mga berdugo at ang kanilang sentensya ay habambuhay na pagdurusa. Walang luha, wala nang mailuluha pa. Isang malaking kawalan lang ang nararamdaman niya sa kanyang dibdib. Isang butas na hindi na mapupunan. Tumalikod si Amara at naglakad palayo. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Alam lang niya na kailangan niyang umalis sa impyernong iyon. Habang naglalakad siya palabas ng pinto, narinig niya ang huling salita ni Katrina, isang bulong na puno ng lason at tagumpay. Subukan mong gumawa ng kahit ano, Amara, at hinding-hindi mo na makikita ang anak ko. Nang makalabas siya ng mansyon, sa ilalim ng madilim na langit, kinuha niya ang kanyang cellphone. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang nagtitype siya ng mensahe para kay Dave. Ang kanyang huling hiblang ang pag-asa. Tama ka. Mga demonyo sila. Tulungan mo ako. Ang sumunod na 2 linggo ay ang pinakamahabang 2 linggo sa buhay ni Amara. Pagkatapos niyang umalis sa mansyon, tumuloy siya sa isang maliit na apartment na inayos ni Dave. Doon, sa 4 na sulok ng silid na iyon, hinarap niya ang kanyang mga demonyo, ang sakit, ang takot, ang kawalan ng pag-asa, ngunit sa tulong ni Dave, ang kawalan ng pag-asa ay dahan-dahang napalitan ng isang plano. Hindi natin sila kayang talunin sa kanilang sariling teritoryo, sabi ni Dave isang gabi, habang nakaupo sila sa sahig na napapalibutan ng mga dokumento. Ang korte ng San Isidro ay kanila. Ang pulisya ay kanila. Kailangan nating ilabas ang laban sa isang lugar na hindi nila kontrolado. Saan? Tanong ni Amara. Ang boses ay pagod. Sa korte ng publiko, sagot ni Dave. Ang kanyang mga mata ay may bagong kislap. Ang plano ay simple ngunit mapanganib. Gagamitin nila ang pinakamalaking sandata ng mga Velasco laban sa kanila. Ang kanilang pagmamahal sa imahe at kapangyarihan. Ang gabi ng 50th founding anniversary ng probinsya ng San Isidro ay ang pinakamalaking kaganapan ng taon. Isang grand ball na dadaluhan ng lahat ng maimpluwensyang tao sa rehiyon. At sa gabing iyon, opisyal na iaanunsyo ni Governor Ricardo Velasco ang kanyang muling pagtakbo. Ito ang perpektong entablado, gabi ng Grand Ball. Ang buong convention center ay nagniningning, mga mamahaling kasuotan, kumikinang na alahas, at mga peking ngiti. Si Amara ay nasa loob, suot ang isang simpleng itim na bestida, hindi bilang si Mrs. Velasco, kundi bilang isa sa mga organizer mula sa isang peking catering company na inayos ni Dave. Ang kanyang puso ay kumakabog ng napakabilis. Sa kanyang tenga ay may isang maliit na earpiece kung saan naririnig niya ang boses ni Dave na nasa isang puting van na nakaparada sa labas. Okay ka lang ba, Amara? Tanong ni Dave. Okay lang, sagot ni Amara. Kahit na ang kanyang mga kamay ay nanlalamig. Nasaan na sila? Papunta na sa entablado, sabi ni Dave. Game na. Nakita ni Amara ang pag-akyat ng pamilya Velasco sa entablado. Si Governor Ricardo, mukhang kagalang-galang sa kanyang barong Tagalog. Si Marco, ang kanyang perpektong anak, nakangiti sa mga tao. At si Katrina, sa isang kumikinang na damit, hawak-hawak si Lia na suot ang isang magandang puting bestida. Ang makita si Lia doon, ginagamit bilang isang prop para sa kanilang perpektong pamilya.
ay nagbigay kay Amara ng lakas na kanyang kailangan. Hindi na ito tungkol sa kanya. Ito ay para sa kanyang anak. Nagsimula ang talumpati ng gobernador. Mga salita tungkol sa pag-unlad, mga salita tungkol sa serbisyo, mga kasinungalingan. Nandito na tayo sa control room ng audio-visuals. Bulong ni Dave sa earpiece. Hihintayin ko lang ang senyas mo. Naglakad si Amara palapit sa gilid ng entablado. Nagtatago sa likod ng isang malaking haligi. Nakita niya si Leah, na medyo naiinip na. Ngumiti siya sa bata. Sa isang saglit, nagtama ang kanilang mga mata. Kumaway si Leah sa kanya. Isang maliit at lihim na kaway. Isang kaway na nagsabing, "Nakikita kita, Tita Amara." Iyon na ang senyas. "Ngayon na, Dave!" Bulong ni Amara. Sa entablado, si Governor Ricardo ay nasa kasukdulan na ng kanyang talumpati. At sa gabing ito, buong kapakumbabaan kong inihahayag ang aking intensyon na ipagpatuloy ang serbisyo sa mahal nating probinsya. Isang malakas na palakpakan ang umalingaw-ngaw. Ngunit bigla, namatay ang mga ilaw sa entablado. Ang malaking LED screen sa likod ng gobernador na nagpapakita ng kanyang mukha ay biglang naging itim. Isang sandali ng kalituhan. Pagkatapos, isang tunog ang lumabas mula sa mga speaker. Hindi musika, kundi isang boses. Ang boses ni Katrina. "Isinakripisyo ko ang katawan ko para dalhin ang anak niyo sa mundo, pero siya pa rin ang mahal mo." Ang buong convention center ay natahimik. Ang lahat ng mga mata ay napunta sa entablado. Si Katrina ay namutla na parang isang multo. Si Marco ay natigilan. Ang kanyang peking ngiti ay naglaho. Ang audio ay nagpatuloy. Ang boses ni Marco, "Tumigil ka." Pagkatapos, ang boses muli ni Katrina, mas malakas, mas desperado. "Ginawa ko ang lahat para sa'yo. Kahit ang kasalanan natin kay Kuya Mateo, tinago ko." Isang kolektibong gasp ang narinig mula sa mga manonood. Ang pangalan ni Mateo de Leon, ang mamamahayag na nawala 5 taon na, ang nakalipas. Ang katahimikan ay nabasag. Ang mga bulungan ay naging sigawan. Ang mga kamera ng media na naroon para i-cover ang anunsyo ng gobernador ay mabilis na itinutok sa namumutlang mukha ng pamilya Velasco. Ang flash ng mga kamera ay parang kidlat. Sa gitna ng kaguluhan, nakatayo si Amara sa gilid. Hindi gumagalaw. Tumingin siya sa entablado at nagtama ang kanilang mga mata, siya at si Governor Ricardo. Sa mga mata ng gobernador, nakita niya ang pagkagulat, ang galit, at sa kauna-unahang pagkakataon, ang takot. Ang takot ng isang haring nawalan ng korona. Si Amara ay hindi ngumiti. Tinitigan lang niya ito. Isang tingin na nagsasabing, "Tapos na kayo." Mula sa likuran ng convention center, bumukas ang mga pinto. Pumasok ang mga pulis. Hindi ang mga lokal na pulis ng San Isidro, kundi mga ahente ng NBI na inayos ni Dave. Ang kanilang mga bota ay umalingaw-ngaw sa marmol na sahig habang papalapit sila sa entablado. Governor Ricardo Velasco, Marco Velasco, Katrina de Leon, sabi ng lead agent sa isang malakas at malinaw na boses, "Sumama kayo sa amin." Ang mga sumunod na araw ay isang malaking ipo-ipo ng mga balita, mga headline, at mga flash ng kamera. Ang skandal sa San Isidro ang laman ng bawat dyaryo, bawat news program, bawat usapan sa social media. Ang perpektong imahe ng pamilya Velasco ay gumuho sa isang gabi, at ang mga lihim na itinago nila sa loob ng maraming taon ay isa-isang nabunyag na parang mga bulok na laman. Nakatago sa kanyang apartment, pinanood ni Amara ang lahat sa telebisyon. Pakiramdam niya ay isa siyang manonood sa isang pelikula na siya mismo ang nagsulat. Ang pakiramdam ay kakaiba, isang halo ng tagumpay, pagod, at isang malalim na kalungkutan. Naging abala si David Reyes. Siya ang naging mukha ng hustisya para kay Amara. Bawat araw, nasa TV siya.
Kalmado at propesyonal na ipinapaliwanag ang mga kasong isinampa. Obstruction of justice, falsification of public documents, kidnapping and failure to return a minor, at ang pinakamabigat sa lahat, ang muling pagbubukas ng kaso ng pagpatay kay Mateo de Leon, kung saan si Governor Ricardo Velasco ang pangunahing suspek. Ang audio recording mula sa salamin ni Amara ang naging susi sa lahat. Ito ang nagtulak sa mga investigador na maghukay ng mas malalim. Sa lalong madaling panahon, ang testigong pinatahimik ng mga Velasco, 5 taon na ang nakalipas, ay lumutang muli. Sa pagkakataong ito ay may proteksyon na mula sa Estado. Ang kanyang testimonya ang nagdiin kay Governor Ricardo sa pagpatay. Sa gitna ng lahat ng ito, may isang bagay na pinakamahalaga para kay Amara, si Leah. Sa tulong ni Dave at ng DSWD, isinailalim si Leah sa pansamantalang kustodiya ng gobyerno. Ito ang pinakamahirap na bahagi para kay Amara. Ang hindi makita ang kanyang anak habang nagaganap ang lahat ng ito ay isang uri ng pahirap. Ngunit alam niyang kailangan ito para sa kaligtasan ng bata. Isang linggo pagkatapos ng Grand Ball, hinarap ni Amara ang dalawa sa mga taong sumira sa kanyang buhay. Hindi sa isang sala o hardin, kundi sa isang malamig at walang kulay na interrogation room. Una si Marco. Pagpasok niya, nakita niya itong nakaupo sa isang metal na upuan, nakaposas. Ang mamahalin niyang damit ay napalitan ng isang orange na t-shirt ng bilanggo. Ang kanyang buhok ay magulo. Ang kanyang mukha ay guhit-guhit ng pagod at pagsisisi. Wala na ang aroganteng si Marco Velasco. Ang naroon na lang ay isang talunang lalaki. Amara, sabi niya. Ang boses ay basag. Tumingin siya sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Patawarin mo ako. Umupo si Amara sa tapat niya. Isang mesa lang ang pagitan nila. Tinitigan niya ito ng matagal. Hinanap niya ang galit sa kanyang puso. Ngunit ang nahanap niya lang ay isang malaking kawalan. Bakit, Marco? Tanong niya. Hindi para sa sarili niya, kundi dahil kailangan niyang marinig. Bakit mo ginawa ang lahat ng to? Umiling si Marco. Takot. Amara, takot ako sa tatay ko. Sa buong buhay ko, gusto ko lang makuha ang pag-aproba niya. At si Katrina, ginamit niya ang kahinaan kong iyon. Sinabi niya na kung magkakaroon kami ng anak, isang tagapagmana, matutuwa si Papa. Pero, alam kong ikaw ang mahal ko. Alam kong mali. Pero, duwag ako. Ang pag-amin na iyon ay hindi nagdulot ng kaginhawaan kay Amara. Huli na ang lahat para dyan, Marco. Alam ko, sabi niya. Yumuko. Alam ko. Pero sana balang araw, mapatawad mo ako. Hindi sumagot si Amara. Tumayo siya at lumabas ng silid. Sunod, si Katrina. Pagpasok ni Amara, sinalubong siya ng isang pares ng mga matang nagniningas sa galit. Si Katrina, kahit nakasuot ng damit ng bilanggo, ay mayroon pa ring bahid ng pagmamataas. Masaya ka na? Bungad agad ni Katrina. Sinira mo ang lahat. Sinira mo ang buhay ko. Ikaw, sagot ni Amara. Ang kanyang boses ay kalmado. Ikaw ang sumira sa sarili mong buhay, Katrina. At sa buhay ko, tumawa si Katrina. Isang tawang parang baliw. Dahil sa iyo ang lahat ng ito. Mula pagkabata, laging ikaw. Ikaw ang magaling. Ikaw ang paborito. Ikaw ang laging nakakakuha ng lahat, kahit si Marco, na dapat ay sa akin. Inagaw mo pa. Hindi ko siya inagaw, Katrina. Pinili niya ako. Kaya gumawa ako ng paraan! Sigaw ni Katrina. Paraan para hindi na niya ako maiwan. Ang anak niya. Ang anak natin. Iyon ang alas ko. Pero kahit iyon, hindi naging sapat. Ikaw pa rin ang pinili niya. Sa sandaling iyon, ang galit na naramdaman ni Amara ay napalitan ng awa. Isang malalim at nakakalungkot na awa.
para sa kanyang kapatid na nalunod sa sarili nitong inggit at insecurities. Sana balang araw, Katrina, sabi ni Amara, matutunan mong mahalin ang sarili mo para hindi mo na kailangang manira ng iba. Tumalikod si Amara at iniwan si Katrina na sumisigaw ng mga walang kwentang sumpa. Pagkalipas ng ilang araw, dumating ang pinakahihintay na sandali. Dinala ni Dave si Amara sa isang opisina ng DSWD. Sa loob ng isang maliit na playroom, nakita niya si Leah na nakaupo sa sahig, naglalaro ng mga bloke. Leah, tawag ni Amara. Ang kanyang boses ay nanginginig. Tumingala ang bata. Nang makita niya si Amara, ang kanyang mukha ay nagliwanag. Tumakbo siya at yumakap ng mahigpit. Tita Amara, I miss you! Yinakap ni Amara ang kanyang anak. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ngunit ngayon, ito ay mga luha ng kagalakan. May ipapakita ako sa iyo, Leah. Sabi ng social worker. Lumapit dala ang isang dokumento. Ito ang orihinal na birth certificate ni Leah na may bagong pangalan ng ina na nakasulat, Amara de Leon. Lumuhod si Amara sa harap ng bata. Leah, anak, may sasabihin ako sa iyo. At baka hindi mo pa maintindihan ngayon pero sana balang araw, maintindihan mo. Hinawakan niya ang maliliit na kamay ni Leah. Hindi lang ako ang tita Amara mo. Ako ang mama mo. Paglabas nila ng gusali, hawak ni Amara ang kamay ni Leah. Ang araw ay nagniningning. Sa tabi nila, nakangiti si Dave. Tapos na, Amara, sabi ni Dave. Inilagay ang kanyang kamay sa balikat ni Amara. Malaya na kayo. Tumingin si Amara sa mukha ng kanyang anak. Pagkatapos ay kay Dave, isang mahabang, madilim na kabanata ng kanyang buhay ang nagsara. Ngunit isang bago ang magbubukas at sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman niya ang pag-asa. Lumipas ang 6 na buwan. Ang ingay ng eskandalo sa San Isidro ay unti-unting humina, napalitan ng mga bagong balita. Ang pamilya Velasco ay tuluyang bumagsak. Si Governor Ricardo ay napatunayang nagkasala sa pagpatay kay Mateo de Leon at nahatulan ng habambuhay na pagkakakulong. Sina Marco at Katrina ay nahatulan din ng mahabang pagkabilanggo para sa kanilang mga kasalanan. Ang hustisya, bagamat matagal, ay tuluyan ng nakamtan. Malayo sa San Isidro, sa isang maliit na bayan sa tabi ng dagat, isang bagong buhay ang sinimulan ni na Amara at Leah. Ipinagbili ni Amara ang lahat ng ari-arian niya sa probinsya, kasama na ang mansyon na naging saksi sa kanyang mga pagdurusa. Ginamit niya ang pera para bumili ng isang maliit at simpleng bahay na may tanawin ng karagatan. Ang bahay ay laging puno ng liwanag at hangin mula sa dagat. Ang mga dingding ay pininturahan ng puti at asul. Ang mga bintana ay laging nakabukas. Pinapapasok ang tunog ng mga alon at ang amoy ng asin. Ito ay isang tahanan, hindi isang hawla. Dahan-dahan, tinuturuan ni Amara si Leah na tawagin siyang mama. Sa una, may kalituhan pa sa bata. Ngunit ang pagmamahal ni Amara ay hindi nagbabago at matiyaga. Gabi-gabi, bago matulog, ikinukwento niya kay Leah ang tungkol sa lolo Mateo nito, isang matapang na manunulat na nagmahal sa katotohanan. Isang hapon, habang nagpipinta sila sa beranda, tumingala si Leah mula sa kanyang papel. Mama, napatigil si Amara sa pagtitimpla ng pintura. Ito ang unang beses na sinabi ito ni Leah ng kusa. Tumingin siya sa kanyang anak. Ang kanyang puso ay puno ng isang emosyon na hindi niya maipaliwanag. Yes, anak. I love you, Mama. Niyakap ni Amara si Leah ng mahigpit. Inilubog ang kanyang mukha sa buhok nito na amoy araw at dagat. I love you too, anak ko. So much. Ang kanilang tahimik na buhay ay madalas na binibisita ni Dave. Tuwing weekend,
Nagmamaneho siya mula sa syudad para dalawin sila, hindi na bilang abogado, kundi bilang isang kaibigan. Isang kaibigan na naging sandalan ni Amara sa pinakamadilim na yugto ng kanyang buhay. "May dala ako!" Sigaw ni Dave isang Sabado ng hapon. Dala-dala ang isang malaking saranggola na hugis agila. Ang mga mata ni Leah ay nagningning. Wow! An eagle! Pumunta silang tatlo sa dalampasigan. Ang hangin ay malakas at perpekto para sa pagpapalipad ng saranggola. Nagtakbuhan sila sa buhanginan. Ang kanilang mga tawa ay sumasabay sa ihip ng hangin. Pinanood ni Amara si Dave habang tinuturuan nito si Leah kung paano hawakan ang pisi. Ang paraan ng pagtingin ni Dave kay Leah, puno ng pag-aalaga at tunay na kasiyahan, ay nagdulot ng kakaibang init sa puso ni Amara. Sa kanilang relasyon, walang pagmamadali, walang pilitan. Isang dahan-dahang paghilom, isang pag-usbong ng pagtitiwala at pagmamahal na itinayo sa pundasyon ng katotohanan at respeto. Nang dapit hapon na, habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa karagatan, naglalakad silang tatlo sa dalampasigan. Sa isang bulsa ng kanyang bestida, naramdaman ni Amara ang isang bagay na matigas. Kinuha niya ito. Ang salamin. Ang salamin na nagsimula ng lahat. Itinago niya ito. Hindi niya alam kung bakit. Siguro bilang isang paalala. Tinitigan niya ito ng matagal. Ang itim na frame, ang lente na naging saksi sa lahat ng sakit, lahat ng luha, lahat ng kasinungalingan. Ito ang sandata na nagligtas sa kanya. Ngunit ito rin ang simbolo ng isang buhay na ayaw na niyang balikan. Hindi na niya ito kailangan. Naglakad siya palapit sa tubig. Inangat niya ang kanyang braso. At sa isang malakas na paghagis, itinapon niya ang salamin sa dagat. Pinanood niya itong lumubog, nilalamon ng mga alon, hanggang sa tuluyan itong maglaho sa kalaliman. Isang simbolikong paglilibing sa nakaraan. Naramdaman niya ang isang kamay na humawak sa kanyang kamay. Si Dave. "Okay ka lang?" tanong nito. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa. Ngumiti si Amara. Isang tunay na ngiti. Isang ngiting malaya. Okay na okay. Hinawakan ni Leah ang kabilang kamay ni Amara. Tatlo sila. Magkakahawak kamay. Nakatayo sa dalampasigan habang ang langit ay nagiging kulay kahel at lila. Pinanood nila ang paglubog ng araw, ang pagtatapos ng isang araw. Para kay Amara, ito ay higit pa doon. Ito ang pagtatapos ng isang mahabang gabi at ang pangako ng isang magandang umaga. Ang kanyang paglalakbay ay puno ng sakit at pagtataksil. Ngunit sa huli, natagpuan niya ang kanyang daan. Natagpuan niya ang katotohanan, natagpuan niya ang kanyang anak, at sa katahimikan ng papalubog na araw, sa pagitan ng dalawang taong pinakamamahal niya, natagpuan din niya ang kapayapaan. At dito nagtatapos ang makulay at mapusok na kwento ni Amara, isang babaeng sinubok ng tadhana ngunit sa huli ay natagpuan ang tunay na liwanag at pag-asa. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata ng buhay ni Amara. Mula sa unang pagdududa hanggang sa huling pagpapatawad, naramdaman ko ang inyong presensya, ang inyong mga emosyon, at ang inyong pakikiramay. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, para ko na rin kasamang naglakbay si Amara. Naramdaman ko ang kanyang sakit sa bawat pagtataksil, ang kanyang takot sa bawat banta, at ang kanyang tapang sa bawat paglaban. Ang kanyang kwento ay isang paalala na ang buhay ay hindi laging perpekto. At kung minsan, ang mga taong pinakamalapit sa ating puso ang siyang may kakayahang magdulot ng pinakamalalim na sugat. Ngunit higit sa lahat, ang kwento ni Amara ay isang kwento ng pag-asa. Isang patunay na kahit sa pinakamadilim na gabi, mayroong pangako ng isang bagong umaga. Na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kung paano tayo umiiwas sa sakit, kundi sa kung paano tayo bumabangon matapos madapa. Ito ay isang kwento ng pag-ibig ng isang ina
na walang kapantay at ng pag-ibig na naghihilom na dumarating sa tamang panahon. Sana ay may napulot kayong aral at inspirasyon sa paglalakbay na ito. Ano ang pinakapaborito ninyong eksena? Aling bahagi ang pinakatumusok sa inyong mga puso? Huwag kayong mag-atubiling i-share ang inyong mga saloobin sa comment section. Nais naming marinig ang inyong mga boses. Muli, mula sa kaibuturan ng aming puso, maraming salamat sa inyong pagmamahal at suporta. Hanggang sa susunod nating kwentuhan. Love Kilik TV.